at pakikinig sa Mabuhay Pilipinas, kung saan ating ilalahad ang katotohanan sa likod ng mga alaala, aral at karanasan ng ating kasaysayan. Na ihahatid namin sa inyo ni na Ash, Matthew at syempre ako, si Hazel. Para sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga sikat na pangyayari sa ating kasaysayan, ang martial law noong 1972. Para sa kaunting kalaman, ano nga ba muna ang martial law kasi be? Ang martial law ay isang militar na pamamahala na idiniklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 23 ng Setyembre taong 1972. Ay, ganun yun? Oo, ganun yun. Pero, serious mood muna. Kung titignan natin ng mabuti, mukhang nahirapan nga ang karamihan sa panahon na iyon. Madami ring naabuso at nawalan ng basic human rights. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa panayam na ito para magkaroon ng mga tao ng bukas na kamalayan ukol sa kaganapan noon. Sa unang tanong po, ano ang mga naaalala mo sa martial law? Paano po ang pamumuhay noon? Ang naalala ko sa martial law, mga militar ang nagpapatakbo sa gobyerno. Tapos, nagkakaroon ng curfew sa lahat ng lugar. Bawal na ang lumabas ng mga tao pagdating ng 10 p.m. or 6 p.m. ata yun. Curfew hour na yon. Once na lumabas ka, huhulihin ka na ng mga militar. Kasi umiikot ang mga militar. Pagdating naman sa pamumuhay namin, kasi simpleng citizen lang kami, plain lang, as usual, pero may takot. Kasi lahat ng militar nakikita mo umiikot sa lahat ng lugar. Medyo bata pa ako noon, pero ang naalala ko lang ay bawal talagang lumabas ng bahay kapag gabi na. Marami rin akong nakikita ng mga sundalo kung saan-saan, lalo na kapag madilim na talaga. Normal naman ang buhay namin dahil tinuturuan ako ng nanay ko kung wala naman akong gagawin masama o susunod ako sa batas ay wala namang mangyayari sa akin. Ganun po pala noon. Halos parehas po kayo ng karanasan. Ano naman po ang madalas ibalita o ipakita ng media noong panahon ng martial law? Noong panahon ng martial law, walang media. Nagkaroon ng news blackout, kaya lahat ng tao ay walang balita kahit na ano. Bali, ang open lang nila na channel noon is only Channel 4. Dun sila nagbabalita, pero regarding lang sa mga nila, tungkol sa gobyerno. Pero when it comes to another, wala na silang ibang sinasabi. Madalas na naririnig ko ay yung mga magagandang ginawa ni Marcos para sa bansa. Gaya nung pinapatayo niyang mga ospital tsaka kung ano pa. Grabe, puno pala ng propaganda noon. Oo nga, kaya importante rin nabuksan natin ang kaisipan natin sa lahat ng nakikita natin balita. Ano naman po ang alam nyo na ginagawa nila sa mga taong hinuhuli nila? Ang mga tao namang hinuhuli nila ay yung mga kalaban nila, mga politiko na against sa kanila. Yun, ginagawa nila ng pinarurusahan nila. Tapos dinidetain nila. Hindi na namin alam kung anong ginagawa na sa kanila doon. Ang sabi sa akin ng nanay ay kapag nahuhuli sila ay kinukulong sila agad. Marami rin nagsabi na yung iba hindi na nakita, pero ewan ko lang kung totoo. Oo nga, marami nga rin pong kwento tungkol sa mga tinotorture at pagmamalupit sa mga taong nahuhuli noon. Grabe nga naman ang pang-aabuso noon sa kapangyarihan. Lubos po naming naintindihan na bagamat magkaiba ang naging karanasan ninyo, ay nagkatulad naman sa inyong natutuhan ang nasabing sitwasyon. Maraming salamat po sa mga karanasan na bukas ninyong inilahad sa amin. Tama ka dyan, friend. Natutunan natin ang kahalagahan ng karapatang pantao na kung saan ay hindi naibigay ng tama noong panahon ng batas militar. Tumpak, dagdag pa riyan, nakita rin natin ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga nakakalap nating impormasyon upang hindi tayo makontrol ng mapanlinlang na pagpapahayag. Dito na natin tapusin ang panayam sa pagitan ng mga nakaranas at kumalat ng katotohanan. Buhay Mabuhay Pilipinas! Pilipinas!